Ruth Kapitulo 2. Pagkikita ni Boaz at Ruth. At si Noemi ay may kamag-anak ng kanyang asawa, isang mayamang makapangyarihan, sa angkan ni Elimelech, at ang pangalan niya'y Boaz. At sinabi ni Ruth na Moabite kay Noemi, paparunan mo ako ngayon sa bukid, at mamulot ng mga uhay sa likuran niya ang aking kasumpungan ng biyaya sa paningin, at sinabi niya sa kanya, yumaon ka, anak ko. At siya'y yumaon at naparon, at namulot sa bukid sa likuran ng mga mang-aani, at nagkataong dumating sa bahagi ng lupa na nauukol kay Boaz, na sa angkan ni Elimelech. At, narito, si Boaz ay nanggaling sa Bethlehem, at nagsabi sa mga mang-aani, ang Panginooy sumainyo nawa, at sila'y sumagot sa kanya, pagpalain ka nawa ng Panginoon. Nang magkagayo'y sinabi ni Boaz sa kanyang lingkod na kanyang kaitiwala sa mga mang-aani, sinong babae ito? At ang lingkod na kaitiwala sa mga mang-aani ay sumagot at nagsabi, siya'y babaeng Moabita na bumalik na kasama ni Noemi na mula sa lupain ng Moab. At kanyang sinabi, isinasamo ko sa iyong pamulutan mo ako, at papagtipunan sa likuran ng mga mang-aani sa gitna ng mga bigkis, sa gayo'y naparoon siya at nagpatuloy, sa makatuwid bagay mula sa umaga hanggang ngayon, liban sa siya'y nagpahingang sandali sa bahay. Inaalok ni Boaz kay Ruth ang proteksyon. Nang magkagayo'y sinabi ni Boaz kay Ruth, di mo ba naririnig, anak ko? Huwag kang mamulot sa ibang bukid, o lumagpas man dito, kundi manahan ka ritong malapit sa piling ng aking mga alilang babae. Itano mo ang iyong mga mata sa bukid na kanilang inaanihan, at sumunod ka sa kanila, di ba ibinilin ko sa mga bataan na huwag kanilang gagalawin. At pagka ikaw ay nauuhaw, pamaron ka sa mga banga, at uminom ka sa inigib ng mga bataan. Nang magkagayo'y nagpatira pa siya at yumukod sa lupa, at nagsabi sa kanya, bakit ako nakasumpong ng biyaya sa iyong paningin na nilangap mo ako, hanggang ako'y taga-ibang lupa? At si Boaz ay sumagot at nagsabi sa kanya, ipinatalastas sa akin ang buong iyong ginawa sa iyong biyenan mula sa pagkamatay ng iyong asawa, at kung paanong iyong iniwan ang iyong ama at iyong ina, at ang lupang pananganakan sa iyo, at ikaw ay naparito sa bayan na hindi mo nakilala ng una. Gantihin nawa ng Panginoon ang iyong gawa, at bigyan ka nawa ng lubos na ganting pala ng Panginoon, ng Diyos ng Israel, sa ilalim ng mga pakpak niya ang iyong kakanlungan. Nang magkagayo'y kanyang sinabi, makasumpong nawa ako ng biyaya sa iyong paningin, Panginoon ko, sapagkat ako'y iyong inaliw, at sapagkat may kagandahang loob na pinagsalitaan mo ang iyong lingkod, bagaman ako'y hindi gaya ng isa sa iyong mga alila. At sa pagkain ay sinabi ni Boaz sa kanya, parito ka, at kumain ka ng tinapay, at basain mo ang iyong subo sa suka, at siya'y umupo sa siping ng mga mang-aani, at iniabot niya sa kanya, ang sinangag na trigo, at siya'y kumain, at nabusog, at lumabis. At nang siya'y tumindig upang mamulot, ay iniutos ni Boaz sa kanyang mga bataan, na sinasabi, pamulutan ninyo siya hanggang sa gitna ng mga bigkis, at huwag ninyo siyang hiyain. At ihugat din ninyo siya ng ilan sa mga bigkis, at iwan ninyo at pamulutan niya, at huwag ninyong hiyain siya. Ang pagkakaloob ni Boaz kay Ruth. Sa gayo'y namulot siya sa bukid hanggang sa paglubog ng araw, at kanyang hinaampas yaong kanyang napamulot, at may isang epo ng sebada. At kanyang dinala at pumasok sa bayan, at nakita ng kanyang biyenan ang kanyang napamulot, at kanyang inilabas at ibinigay sa kanya ang lumabis sa kanya pagkatapos na siya'y nabusog. At sinabi ng kanyang biyenan sa kanya, saan ka namulot ngayon? At saan ka gumawa? Pagpalain nawa yaong lumanggap sa iyo, at itinuro niya sa kanyang biyenan kung kanino siya gumawa, at sinabi, ang pangalan ng lalaki na aking ginawan ngayon ay Boaz. At sinabi ni Noemi sa kanyang manugang, pagpalain nawa siya ng Panginoon, na hindi ikinate ang kanyang kagandahang loob sa mga buhay at sa mga patay, at sinabi ni Noemi sa kanya, ang lalaking yaon ay isa sa mga kamag-anak na malapit natin, isang pinakamalapit na kamag-anak natin. At sinabi ni Ruth na Moabita, oo, sinabi niya sa akin, ikaw ay sumunod na malapit sa aking mga bataan hanggang sa kanilang matapos ang aking ani. At sinabi ni Noemi kay Ruth na kanyang manugang, mabuti, anak ko, na ikaw ay lumabas na kasama ng kanyang mga alila, at huwag kang masumpungan sa ibang bukid. Sa gayo'y nakipisang maliksi na kasiping ng mga alila ni Boaz, upang mamulot hanggang sa katapusan ng pag-aani ng sebada at pag-aani ng trigo, at siya'y tumahang kasama ng kanyang biyenan.